Kumusta sa lahat? Isa akong tagapamahala ng kaso ng hepatitis. Ngayon ay ipapakilala ko sa inyo ang hepatitis B at C. Ang pagkasira ng atay ay nagsisimula sa hepatitis, na nagiging sanhi ng pagkasira ng tisyo ng atay, na humahantong sa cirrhosis at kalaunan sa kanser sa atay. Ang hepatitis B at C ay nakukuha sa pamamagitan ng dugo o mga likido sa katawan. Ang dugo o mga likido sa katawan ay maaaring mailipat ng paalang, halimbawa, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga toothbrush, pang-ahit, karayom, o sa pamamagitan ng pagbutas sa tainga, pagpapatato, o pakikipagtalik. Vertical infection, tumutukoy sa virus na nipapasa mula sa ina patungo sa fetus sa pamamagitan ng placental blood. Iwasan ng hepatitis B at C, iwasang magbahagi ng mga bagay na maaaring kontaminado ng dugo o likido sa katawan sa iba, at magsanay ng ligtas na pakikipagtalik. Ang mga pasyente ng hepatitis ay halos walang malinaw na sintomas. Ang mga pangunahing sintomas ay pagduduwal, pagkawala ng gana, pagkapagod, pangkalahatang kahinaan, pagsusuka. Sa malalang kaso, magkakaroon ng jaundice, paninilaw ng balat at puti ng mga mata, at maitim na ihi, na kilala rin bilang ihi na kulay tsaa. Hepatitis B, ang mga bagong silang ay nabakunahan ng bakuna sa hepatitis B sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng kapanganakan, sa 1 buwan at 6 na buwang gulang, kung ang ina ay isang carrier ng hepatitis B, ang bagong panganak ay tinuturok ng hepatitis B immunoglobulin sa loob ng 24 na oras ng kapanganakan para sa pag-iwas. Ang mga pasyente ng talamak na hepatitis B ay umiinom ng mga oral na antiviral na gamot, at ang mga kondisyon ng sigurong pangkalusugan ay patuloy na lumalawak, kaya mas maraming tao ang maaaring makatanggap ng paggamot. Hepatitis C, paggamot sa bibig na gamot, 8 hanggang 12 linggo lamang, isang beses sa isang araw. Ang rate ng lunas ay maaaring umabot ng higit sa 99%. Mga tip para sa proteksyon sa atay. Kumain ng mas maraming sariwang prutas at gulay, huwag maniwala sa mga katutubong remedyo, at huwag uminom ng alak. Iwasan ang mga sumusunod na pagkain, inaamag na pagkain, adobo na pagkain, na prosesong pagkain. Ang mga pasyente ng hepatitis ay dapat na regular na subaybayan ng ultrasound ng tiyan at mga pagsusuri sa dugo ng hindi bababa sa bawat 3 hanggang 6 na buwan, GOT, GPT, AFP na mga pagsusuri. Regular na subaybayan ng hepatitis upang mabawasan ang panganib ng kanser. Pigilan ang pagkalat ng hepatitis at protektahan ang kalusugan ng atay. Ospital ng Dalan Suchi Hepatitis Education and Consultation Room, nagmamalasakit sa iyo.